So sige mga kamanok, pag-usapan natin muna ngayon kung ano ba yung standard ko sa pagpili ng isang ganador na manok. Okay, sa mga newbie, makinig po kayo. Sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung standard ko, ano po yung mga tinitingnan ko pagdating sa katangian ng isang tandang na ganador. Okay, sa ibang video, pag-usapan naman natin doon kung ano ba yung standard ko sa pagpili naman ng isang materialis na inahin. Pero ngayon, ganador muna, tandang muna ang ating pag-uusapan. So mga kamanok, unang-una ko pong tinitingnan pagdating sa aking tandang na gagamiting ganador is yung bone structure, yung buto ng manok. Kailangan maganda po yung build ng buto. Hindi po yung laman kundi yung buto mismo. Okay? What I mean is yung pag hinawakan yung ganyan, ma-feel nyo talaga yung buto eh. Yung buto talaga yung sa ilalim mga kamanok. Kailangan po yun parang barko. Naka V-shape na ganyan. Hindi yung bilog na gano'n na alam mo'y 45 days. Ayoko po nung gano'n. Kailangan maganda po yung buto ng manok. Okay, yun po yung number 1. Tingnan nyo rin po yung tingting ng kanyang bagwis. Kailangan makakapal po yan. Pag inyo pong binuka na ganyan, makikita nyo makakapal po yung tingting. Ibig sabihin, maganda talaga yung buto ng manok. Yan po ay made of calcium. Yung buto, yung tuka, tinitingnan ko rin yung tuka, kailangan makakapal, matitigas. Para sa akin, yan yung magandang gawing materyales. Kaya ang gusto ko pagdating sa materyales, yung medyo may mixture ng orientals. Okay? Kaya po talagang mahalaga sa akin yung bone structure. Then yung binti mga kamanok, mas focus ako doon sa hindi maninipis. Gusto ko yung medyo malalaki talaga. Okay? Malalaki talaga. Kasi para sa akin, yung mga binti na may kalakihan, sila po yung may mataas na dugo ng orientals. Para sa akin po yun. Ano? So ano pa ba? Dinitingnan ko rin dyan yung buntot. Okay? Kailangan naka 45 degrees. Kasi po mga kamanok, yung mga buntot na naka 45 degrees, minamana rin po yun ng manok. Pag po ang manok ninyo, halimbawa, ang tandang po ninyo ay more on naka-squirrel type, mataas masyado ang buntot. Ang lalabas ng mga anak niyan, ganun din po. Para sa akin, hindi ganun kaganda. Pero nasa linyada po yan eh. May mga linyada talaga na mga squirrel type ang buntot. Okay? Pero para sa akin, hanggat maaari, gusto ko po yung mga 45 degrees lang ang buntot. Nakaganyan lang po ang buntot. Hindi po yung mga matataas na ganyan. So po medyo nakaganyan lang. Yan. Tapos yung katawan nila, medyo nakaganyan ng konti. Okay? Ayoko po ng mga flat na ganyan. Ayoko po ng sungasub na ganyan. So po yung medyo nakaangat na ganyan. Okay?